B1 Gang Adventure and Mystery Series Case File Number 1 Halimaw sa Wawa. Huling yugto. Ang wakas ng misteryo sa Wawa. Alas 11 na ng gabi. Halos tulog na ang lahat ng mga nanirirahan sa Wawa. Tulad ng dati, sa madilim na ilog ay maririnig lamang ang tahimik na dalisdis ng agos ng Wawa. Isang bangka ang maaninag na naglulula ng dalawang lalaki. Marahil ay mga mangingisdang pauwi na sa kanilang pamilya galing mula sa maghapong pangingisda. Nang biglang tumigil ang bangka. Kahit anong lakas ng gawing pag-agod ng dalawang mangingisda, ay hindi nila mapausad ang bangka. Dali-daling kumilos ang mga ito at tinignan sa pamamagitan ng ilawang gasera ang bandang unahan ng bangka. Pero sa halip na kapain nila sa pamamagitan ng kamay ang ilalim ng tubig, ay ginamit nila ang kanilang mga sagwan. "Ano ba to? Ang bigat!" reklamo ng isa. "Lambat!" Nang biglay nakarinig sila ng lagasgas ng tubig. Parang may nahulog sa pampang. "Ano yun?" May pangambang tanong nito sa kasama. "Talasan mo ang mga mata mo," babala naman ng isa. Nang biglang may humatak sa hawak na sagwa ng isang mangingisda. "Sir, may humahatak! Tulungan mo ko!" Sigaw ni Cabo Leon na isa sa mga nagpapanggap na mangingisda. "Labanan mo pa, tapos itodo mo ang bigay!" Sigaw naman ni Mang Mike na sinisindihan ang hawak na flashlight at itinutok iyon sa tubig. Sinunod ni Cabo ang sinabi ng kasama. Kumbaga ay tinakaw pa niya ito ng tinakaw sa pamamagitan ng paglaban sa paghila. At biglay ibinigay niya ito ng todo na parang isinibat pang pasaksak sa humihila. Biglang tumahimik ang tubig. Nawala ang hindi malaman kung tao o hayop na biglang gumugulo sa kanila. Maya-maya'y may lumutang na tao sa liwanag pa mismo ng flashlight. Lumangoy itong papalayo sa bangka tungo sa pampang. "Hoy, tigil!" Sigaw ni Cabo habang binunot niya ang dalang baril at nagpapotok ng warning shots sa ere. Tumalon si Mang Mike sa tubig at lumangoy na hinabol ang lalaking tumatakas. Mabilis namang sumunod ding tumalon at lumangoy ang nakikihabol ring si Cabo Leon. Sa pampang naman ay maaninag ang mga nagtatakbuhang anino ng mga kabataan na papunta sa aahunan ng tumatakas na manlalangoy. Pag-ahon ng lalaki ay habol ang hininga nitong nagtatakbo tungo sa madilim na kakahuyan. Ngunit bigla siyang sinilaw ng mga liwanag ng flashlight. "Lolote! Kayo ang pumatay kay Mang Idring?" Halos naiiyak na tanong ni Joe. Walang nagawa si Lolo Ote kundi ang tahimik na lumuluhan na lamang. "Patawarin niyo ako. Ito lang ang tanging paraan para mabuhay ako. Ako lang kasi ang nakakalangoy dito na hindi natatakot sa halimaw. Ako ang hindi nila ginagalaw. Malaking pera ang nakukuha ko sa hanap buhay kong ito. Hindi ko sana magagawa yun kay Edring pero lagi na lang niya akong kinukutya. Siya lamang ang ginawan ko ng ganun. Lahat ay puro pananakot lang. Patawarin niyo ako." "Tatang, mawala na ho ng galang ah. Inaaresto ka namin sa salang pagpatay kay Edrito Santiago." Wika ng kasama nilang pulis habang agad na pinosasan si Lolo Ote. Samantalang sa dalampasigan ay makikitang paahon na sila Mang Mike at Cabo Leon. Nakita nilang nasukol na si Lolo Ote at ngayon nga'y hinihila na ni Cabo ang lambat na nakaharang sa gitna ng Wawa. Sari-saring kahon na nakabalot ng goma ang nakuha ni Cabo. Dali-dali niyang binuksan ang isa rito. Pagkabukas ay nalaman ni Cabo na kahong yari sa karton lamang pala ang mga ito na hindi naman hihigit ang laki sa kahon ng sapatos ang bawat isa. Nabilad sa mga mata ng lahat ang laman ng kahon. "Shabu!" Gulat na wika ni Cabo Leon. "Marami pa kayong dapat ikwento sa amin, Lolo Ote." Marahang wika ni Mang Mike. "Oo, marami.
Dahil hindi na ako makatulog simula noong may nangyari sa amin ni Edring. Pinagsisisihan ko na ang lahat. Sasabihin ko na rin sa inyo kung sino-sino ang mga may pakana ng lahat. Dalhin nyo na siya sa munisipyo, wika ni Mang Mike sa dalawang pulis. Kawawa naman si Lolo Ute, nalulungkot na wika ni Joe. Talagang ganyan, nagkasala siya, magbabayad siya. Hindi namimili ang batas, Joe. Bata man o matanda, lalaki man o babae. Walang kinikilingan ng hustisya, iha. Sa batas, lahat ay pantay-pantay. Paliwanag ni Kabo. Sa wakas ay natapos na rin ang misteryo ng Wawa. Masayang sigaw ni Gino. Tayo na! Giniginaw na si Cabo Leon. Nanginginig na sa ginaw. Pansin ni Kiko. Ako man, nanginginig na. Nanginginig na sa gutom. Sabad naman ni Boging. Alam mo, ang dapat sa'yo itabi sa mga buhaya. Pare-pareho kayong matatakaw. Sabi ni Joe. Kahapon pa ako hindi kumakain eh. Sundot pa ni Boging. Sasapakin kita dyan eh. Yan, Shabu, gusto mo? Saksak mo sa baga mo. Banat naman ni Joe. At nagtawanan ng buong grupo habang nilisan ang pampang ng Wawa. Hindi pa sila nakakalayo ay biglang tahimik na kumulo ang tubig sa gitna ng Wawa. Maya-maya ay may umangat na ulo ng isang tila higanteng ahas. Waray tinatawag sila pabalik. Ngunit hindi napansin ng lahat ang pangyayaring ito. Wakas. Hello guys, thank you so much sa pagsubaybay sa buong tropa na sina Gino, Joe, Boging at Kiko sa kanilang adventure dito sa Book 1 ng ating B1 Gang Adventure and Mystery Series, Case File number 1, Halimaw sa Wawa. At muli naman nating abangan ang buong barkada sa panibagong case file, ang Lihim ng Batong Bughaw. Ito ay B1 Gang versus Antigo Gang naman. Isang misteryong napapaloob sa simpleng imbitasyon ang natanggap ni Mang Mike Rodrigo. Sa pangunguna ng sikat na mamamahayag kasama rin si Cabo Leon ay nagtungo ang B1 Gang sa lalawigan ng Quezon. Mabuti na lamang at kompleto ang tropa dahil kakailanganin pala nila ang lahat ng lakas at talino upang masupil ang hindi nila inaasahang kalaban. Sa kasong ito, grupo ng mga professional na manlolokong bumibiktima sa mga matatandang nagmamay-ari ng rare and antique coins ang makakabangga ni Gino, Joe, Boging at Kiko. Tiyak na maging kayo ay magugulat sa takbo ng kasong ito. Muli abangan nyo po guys, no? I'm so excited for this. Thank you so much for listening and have a great day. Shop Plato's Closet tax-free August 2nd through 4th for back-to-school styles. We sell the trendy, gently used styles you need to make a difference in the world and in your wallet for back-to-school shopping. Save up to 70% off regular retail prices by choosing recycled styles. Save even more when you shop tax-free this weekend. Make a change that others can respect and repeat. Shop Plato's Closet in North Charleston and West Ashley this year for your back-to-school looks. Plato's Closet, located in West Ashley on Sam Rittenberg Boulevard and North Charleston on Rivers Avenue.